pupuntahan na. Mukhang papunta ka na sa kung saan man ha. Oo. Ito, papauwi pa lang. Kageri. Hindi nga, hindi na i-file yung inyong impeachment complaint last week. Ngayon ba itutuloy ninyo ang pag-file pa ng impeachment laban kay BBM, Kong Mike? Actually, Jerry, kahapon nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama. Ayan na mga kababayan, BBM natuluyan na. Natuluyan ng sampahan ng impeachment. Matatandaan po natin itong si Congressman Mike Defensor ay naghain sila noon. Ngunit itong si Chiloy Garapel ay nagsakit-sakitan. Ay, nandun daw po sa Taiwan na sinasabi ng iba, wala naman daw pong record. At hindi naman yata nakita sa CCTV. Bakit hindi natin ipakita ang CCTV kung talaga nga bang lumabas ito ng ating bansa? Bakit mga kababayan? Kasi si Vice President Inday Sara Duterte, yung private na kanyang pagpunta sa ibang bansa noon ay sinilip nito mga hunghang, mga animal. Samantalang itong si Chiloy Garapel, walang nagtanong sa CCTV kung talaga nga ba ito nasa Taiwan o kaya nagsakit-sakitan lang ito para si BBM ay hindi matuluyan masampahan ng impeachment. Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Muli tayo ay nagbabalik sa BBM channel para sa panibagong reaction video na naman. At ito ang sasalubong sa atin, BBM Fact Time na naman. Bagong desisyon ng Korte Suprema inilabas na. Naalala niyo mga kababayan, ang Korte Suprema ay talaga naman marami na po ang naiinip. Naiinip, pues, eto na ang Korte Suprema, naglabas na ng kanilang desisyon. Hindi nyo yata alam to, no? Mukhang wala yata nakabalita nito nang naglabas pa lang desisyon ng Korte Suprema, mga kababayan. Ha? Yan po ang aking isi-share sa inyong lahat ngayon. At itong si Boyeng Rimulya, at si John Vic Rimulya, sobrang napahiya po sa vlogger. Grabe mga kababayan, ito ang ating reaction video ngayon, opinion at suwestyon dito sa ating gobyerno ay punong-puno sa araw na ito. Kung gusto mo pong malaman ang buod at buong detalye nito, ay huwag mo pong i-skip ang video ito. Patapusin mo po ang video ito, kabayan. Maraming salamat pala sa mga walang sawa at regular na nanonood sa ating channel at sa walang humpay na nagla-like at nag-share. Thank you very much sa aking mga members, sa aking mga likers at mga sharers. Thank you very much sa inyo. Sa mga bagong pasok at sa mga napapadaan lang, kabayan, maraming salamat din po sa iyo. Sa inyong pagdaan, sa inyong pagbash. Nakita ko po mga comment, may mga basher po tayo. Salamat po, salamat kasi nakikita na po natin na hindi lang po tayo dito ang nagbubulhan. Ika nga nila, mayroon na rin po tayo rito kasabayan na mga basher, no? Mas maganda po mga kababayan, mayroon pong manood sa atin na mga basher para mayroon po tayong makuhanan ng iba na namang mga opinion. Nakita ko na po mga comment, may nagko-comment na pong didilis. Yan po kasi ang kanilang napaka-labnaw na sabaw na panira po nila sa mga Duterte. Anong didilis? Dilis, masarap yun eh. Mga tanga lang eh, no? Alright mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagugustuhan na po ninyo, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at nakapag-like, nakapag-share, gawin nyo na po. At subscribe nyo na sa mga bagong kakilala lang po natin at hindi pa po nagsusubscribe. Thank you sa inyong pag-support. Ang inyong pag-support, magiging proud ka sapagkat ako ay organic Duterte supporters. Kailanman ay hindi tumatanggap at hindi tatanggap ng bayad sa mga tarantado, tambaluslos na mga politiko. Kaya kung nandito ka, you must be proud of yourself. Nakikinig ka, nanonood ka sa isang vlogger na may prinsipyong mabuti. Alright kabayan, tunuhin na po natin ang buong detalye ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po, sa hinaba-haba ng prosesyon mga kababayan, ang Marcos Jr. ay natuluyan ng desisyonan ng Korte Suprema. Sa Korte Suprema rin, ang tuloy ni Marcos Jr. mga kababayan. Eto ang buong detalye. Inip na ba kayo sa Korte Suprema? Ito, at ang mas matindi pa dito mga kababayan, mukhang tila baga
Tila baga ang kampihang dilawan at ang pulahan nitong loyalista at mga dilawang tae sintabi sa mga kumakain, mga kababayan, aba gibang-giba at hindi po uobra ang sinasabi ni Trillanes kanina lang na pagkaisahin po niya ang pula at ang dilaw. Mahirap po yan. Nagkakaisa lang po ang pula at dilaw sa maitlog na maalat. Ang labas pula, ang loob dilaw. Yun po, dyan lang kayo magkaisa sa itlog na maalat. Na pag nagkamali kayo dyan, bugok na bugok at ganyan po ang inyong mga itlog. Bugok ang bantot, hindi po makain ng taong bayan. Dahil dyan, ang Supreme Court, kabayan, ay hindi na po nakatiis at naglabas na po ng desisyon. Mukhang, alam nyo, sa totoo lang, hindi rin natin to nakikita sa mga mainstream media, no? Kaya talagang pasalamat tayo dahil mayroong mga social media vloggers na nagbibigay po ng mga katulad ditong mga informasyon na ito po talagang mga mahalaga eh. Mahalaga po ito kasi Supreme Court po ito. Supreme Court na po ang nagdesisyon, ang pinaka last resort na po natin sa ating bansa. Huwag po yung ICC kasi kangaroo court po yun eh. Okay? Ito mga kababayan, ang hustisya ilalabas na po ng Supreme Court dito kay Marcos Jr. Ito, panoorin nyo po ito mga kababayan. Supreme Court, ito mga kababayan, napalagpas nyo to, no? January 23 at 9:12 AM pa pala ito. Ano na ngayon? 26 na. Monday 26. Grabe oh, hindi nyo ito alam mga kababayan. Wala po sa atin nakaalam nito. Ito, ano bang decision ng Supreme Court? The hashtag Supreme Court PH in bank has yet oral arguments on the 4 consolidated petitions for certiorari and prohibition under Rule 65 and the rules of court, questioning specific provisions relating to unprogrammed funds and special accounts in the general fund in the 2024, 2025, and 2026 General Appropriations Acts, GAA. The oral arguments are scheduled on April 8, 2026, Wednesday, 10 a.m. And kailan to? April 26 ha? April 8, 2026. Ito na. And April 22, 2026, Wednesday, 10 a.m. at the Session Hall of the Supreme Court in Baguio City. Preliminary conference will be held beforehand on February 4, 2026, Wednesday, 1 p.m. at the Supreme Court in Manila. The petitioners, legislators, excuse me, the petitioners, legislators, taxpayers, and concerned citizens seek to nullify various adjustments made by the bicameral conference committees that inflated the national budget for 3 consecutive years. The adjustments assailed by the petitioners involve unprogrammed appropriations and special accounts in the GAA in GR numbers 271059 and 271347. Former Albay 1st District Representative Edsel C. Lagman, Camarines Sur Representative Gabriel H. Bordado Jr., Basilan Representative Mujib S. Hataman, Senator Aquilino Coco Pimentel III, and Congressman Pantaleon Bibot Alvarez seek to declare as unconstitutional the bicameral insertion of the 449.5 billion pesos in the 2024 GAA. In GR number E-02472, the group Filipinos for Peace, Justice, and Progress Movement, Inc., FPJPM, assigns
the amendments allegedly made to the special accounts and the general fund and other appropriations in the 2025. If PGPM also said that the 2025 GAA increased the line item appropriations for the Department of Public Works in Highways, the Special Road Fund from 16.756 billion to 34.748 billion. Excuse me. In GR number E-04036, Caloocan 2nd District Representative Edgar R. Erese and Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima question the questionability and unprogrammed appropriations in the GAA 2026. According to the Erese and De Lima, the 2026 GAA provisions that allow for unprogrammed appropriation must be declared null and void for being unconstitutional. Ayan mga kababayan, grabe, napalagpas nyo ba ito? Ang Supreme Court in banks, no, has set oral arguments para po dito sa 2026, 2025, 2024. Ha? Mga GAA, grabe, eto na mga kababayan. Ang isa sa pinakakatandaan ko dito, itong sorry po, GAA 2025, mga kababayan, no? Kasi ito po, nandito nakapaloob yung desisyon ng Supreme Court na ibalik ang ninakaw ng Marcos Jr. na PhilHealth na pera, yung 60 billion na nanakaw na nila, na wala na po, no? Wala na po itong pera na ito, hindi na po nila ito naisauli. Kaya nga dapat questionin din po ito kung bakit dyan po nila kinuha ang perang pangbayad dito sa ninakaw nilang 60 billion sa PhilHealth, kinuha na naman nila dito sa 2026 GAA or budget. Grabe, ninakawan na nga tayo sa 2025, nanakawan ulit tayo sa 2026 sa pagkuha, sa pamamagitan sa pagkuha ng pera na ipangtatakip doon sa ninakaw nila sa PhilHealth na 60 billion. Imagine mga kababayan, mayroon po tayong ganitong klaseng presidente na wala na po talaga sa sarili. Biruin mo, nanakaw na nga, napakinabangan na nila. Bakit kanyo mga kababayan, napakinabangan na nila at nanakaw na nila? Kasi dinala po nila yung pera na yan sa infrastructure. At alam naman po natin ngayon kung ano na po ang nangyayari sa infrastructure ni Marcos Jr. Andyan yung mga ghost flood control projects, mga project ng ghost, mga flood control na mga defective, mga sira-sira. So wala pong napuntahan ang pera na 60 billion ng PhilHealth. At wala na nga napuntahan, napunta lang po ito sa mga magnanakaw sa gobyerno, kinuha na naman nila, nagdakaw na naman sila uli dito sa 2026 para ipantakip sa ninakaw nila. Ganito na po ngayong katarantado ang ating admin mga kababayan. At mabuti na lang kahit papaano, no? Itong ibang mga kasamahan natin, itong mga kababayan natin na nasa tungkulin ay inireklamo po itong 2024, 2025, 2026. At dito nga sa 2025 GAA mga kababayan, dito po ang isa sa nakikita kong dahilan kung bakit itong si Tatay Digong ay pilit po nilang kinidnap, pinadala dyan sa dahig. Bakit? Kasi after po mag-expose ni Tatay Digong, ni Congressman Ongab, ni Attorney Vic Rodriguez patungkol po dito sa GAA ng 2025, ayan na po, pinadala at kinidnap na po ni Torre si Tatay Digong papunta po sa dahig. Natatandaan nyo yung mga kababayan, ano? At dito naman sa 2026, eto naman ay nagsisilyo doon sa pangarap ni Trillanes, ni Trililing, mga kababayan, na pagkaisahin niya po ang itlog na bugok na kulay pula at dilaw. Hindi na po mangyayari yun. Sapagkat ito pong si Erese, aminado po ito, liberal po ito, dilawan po ito, no? Ganon man din si attorney Ruina Guanzon. Isa rin po siyang dilawan, liberal din po siya, aminado po.
At ito naman si Dilima, liberal at dilawan din po ito. Ha? At ganitong aksyon nitong mga ito, hindi po sila makikipagkasundo dito kay Marcos Jr. Kaya maghalo po muna ang balat sa tinalupan instead na bago maghalo ang pula at pula at saka dilaw ng itlog na bugok. Kasi bugok na po yan, mga kababayan. Pag pinaghalo mo yan, aba, mas matinding napakasangsang na amoy. O ito mga kababayan, magbasa tayo ng ilang mga comment section. Sabi dito, may decision ba ang constitutionality ng GAA 2025? O, yan nga mga kababayan, no? Yan nga ang inano natin kasi naalala ninyo, ang Supreme Court noon, nag-decision po sila noon ng oral arguments. Pero ang problema dito po sa Supreme Court, inurong nila ng inurong hanggang sa natunaw na wala na po yun. Ako din sa bagay, ito na siguro ngayon. Kasi ito na kanilang desisyon, itutuloy na nila ang oral arguments, no? Kaya lang, consolidated na, napakarami na. 24, 25, 26. Sabi ka rito, wala pa po, sabi nitong isang nagsumagot kay Espaske, Makarambon na natatanong. Sabi naman nitong isa, JB, diploma, oral arguments would sit light. O, di ba? Makakapagbigay po ng liwanag ang oral arguments. Kaya good job po dito sa Supreme Court kasi umaksyon na sila. Supreme Court PH, we're still hopeful this will be acted upon fairly though a bit late. Praying and boring boring tuloy. Praying and hoping the rule of law will prevail on this matter. Yan mga kababayan. Oral arguments reset to April 27 to consolidate April 2023 to 2027 GAA. Justice delayed. Yung kidnapping ni Duterte hanggang ngayon wala pang aksyon ang Supreme Court. Ang dami ng petisyon sa kanila. Diba? Talagang pinangangatawanan talaga nilang mabagal silang kumilos. May joke mga kababayan. Joke Joke lang ito Supreme Court. Kayo daw yung solid supporter ni BBM. Bakit? Kasi ang kahulugan ng BBM talaga, bagal-bagal mo. BBM, bagal-bagal mo. Kaya loyalista daw talaga itong mga sa Supreme Court sabi kay BBM kasi bagal-bagal kumilos. Joke lang po yan Supreme Court. Ako po ay naniniwala na kahit mabagal po ang Supreme Court gagawa po sila ng fair injustice, Tama po ang kanilang ginagawa. Kailangan pong bagalan, kailangan pong basahin. Hindi kamukha ni Marcos Jr. na sa isang oras lang, sa isang iglap mata, bagamat hindi natutulog itong si Marcos Jr. ninyo mga kababayan, mabilis po niyang nabasa ang 4,000 pages ng mga GAA report. Grabe napakabilis po niya. Kung si Tatay Digong magdamag hanggang tinatanghali na po, hindi pa po niya tapos pirmahan at basahin, itong si BBM ay isang iglap lang yan, magic. may anting-anting kasi ito si Marcos Jr. no? Mga kababayan, may anting-anting kasi. Sabi naman ng isa, baka may isang malita. Hindi naman siguro. I doubt na ang Supreme Court. Again Supreme Court. Baka na may nanonood sa ating taga Supreme Court Joke lang po yung kanina At ito, pinagtatanggol ko po kayo, wala po kayong malita. Maniwala po, wala pong ganon mga kababayan. Ayon po kasi sa mga comment dito, baka daw, Pero ako, naniniwala po ako, ginagawa po ng Supreme Court ang kanilang mabuting magagawa, ang pinakamabilis at pinakamaayos na magagawa. Ingat na ingat po ang Supreme Court dahil napakarami po ng mga i-file po sa kanilang mga petisyon. Pag nagkamali po sila rito, that is totally damage na po ang ating bansa. Kinakailangan, magdesisyon po ang Supreme Court ng mas pulido, mas maayos at mas sincero at hindi po basta padaskol-daskol na mga desisyon. Good job po Supreme Court at good job din po sa atin mga kababayan dahil nakita nyo po itong video na ito na mayroon na palang ganito ang Supreme Court update sa atin na kung hindi pa dahil sa atin na hindi ko naman pinagmamayabang ang sarili ko mga kababayan. Pero alam nyo, sa pangkalahatan po ng mga vloggers, kung wala po mga vloggers, ano po ang nangyayari ngayon sa ating bansa? Aasa pa rin tayo sa mga mainstream media, na karamihan naman ng mga mainstream media
sila talaga ang nagpe-fake news. Ha? Sila talaga ang nagpe-fake news. Kasi tingnan nyo ha, marami na po silang mga pinakawalang fake news na mga balita, mga kababayan. Depende po doon sa kanilang gustong paboran. Ganyan po ang mga mainstream media. Wala pa akong binabanggit ng mga mainstream media, mga kababayan ha. Wala pa akong binabanggit. Pero ang ramdam naman po ng taong bayan yan na ang mga mainstream media ay magbabalita po yan, pero mayroon po silang ikinikilingan. At ang balita ay natutulog. Ngunit ang mga nagbabalita ay hindi natutulog. Bakit hindi natutulog? Kasi si Marcos Jr., ang kanilang presidente, ay hindi natutulog. Kung kaya't kailangan niya ng tubig. Kaya lang ang problema, mga kababayan, dahil nga po sa sobrang tubig, ayun, ang lubot. Ang lubot. Narakrak ang lubot. Joke. Joke. May mga nagtatanong sa comment section. Ano ba yung lubot, BMR? Nakakainis ka. Lubot. Ibig sabihin ng lubot, mga kababayan, ay puwet. Yun. Ay, masyado naman kayong hindi nyo masyado alam yung ibig sabihin ng lubot. Eto, balik na po tayo sa tunay na issue ngayon. Ngayong Lunes na ito, eto na po, itutuloy na po ni Congressman Mike Defensor ang pagreklamo, pag-file dito kay Marcos Jr. Na kung tutusin, mga kababayan, para sa akin, no, okay lang na hindi niya na questionin na lang niya sa Supreme Court para null or invalid po yung mga nauna ng mga dalawang. Kasi halimbawa, mga kababayan, ito akin lang ito ha. What if ngayon kung magtuloy-tuloy nga? Ha? Ngayong Lunes na ito, ang gawin ng nitong Congress na okay na. Okay na itong dalawang ito. Kasi nag-file na itong Makabayan, di ba? Okay na itong dalawang ito. At tinake up na nila ito. Ngayon ang nangyari pabor pala ito kay BBM para hindi siya ma-impeach dahil nga doon sa kakaulangan ng mga ebidensya na i-file po nitong dalawang ito. Unlike dito po sa ipina-file nila attorney Congressman Mike Defensor, ay napakarami po ng ebidensya, mali-malita po. So ngayon, ito talaga ang totoong masasabi natin na file na impeachment. Ang problema, yung sa una at saka pangalawa, malay natin, dahil nga po sa mga kakampi po ito ni BBM, sadyang ginawa po ito. At syempre, ang Congress, sila ngayon ang titingin nito, ipapail na kagad nila, kulang ang ebidensya ninyo, kaya wala na yan, reject na yan. Now, dahil reject na yan, pag nag-file kayo ngayon ito kay Congressman Mike Defensor, wala na kayong pag-asa kasi nga bar na po sa isang sa loob ng isang taon. Yun pong masaklap. Unlike dito na pabayaan na lang ni Congressman Mike Defensor, kung pabayaan na lang nila, questionin na lang na sa Supreme Court kasi pagka nag-declare po ngayon ang Congress na wala pong substance, wala pong magandang ebidensya itong impeachment complaint, pwede pong ma-reverse yan. Once po na i-declare ng Supreme Court, katarantaduhan ang ginawa ninyong impeachment kay BBM, wala pong ebidensya, nagpapail kayo, patatanggalin nyo yung isang pinuno ng ating bansa pagkatapos kakaunti ang inyong hawak na ebidensya. Ano yun? Hindi po pwede yung ganun. Tapos ginawa ninyo, brinaso-braso ninyo, nagtago-taguan, nagsakit-sakitan itong inyong Secretary General. Kaya null and void yan pong inyong decision dyan. Ito ang tunay na impeachment complaint. Ito pa lang ang kaisa-isang impeachment complaint na i-file nila Mike Defensor. Ganun ang mangyayari sana, mga kababayan. Kaya lang, eto na ang update ngayon. Panoorin natin. Pero ako personal, katulad ng nabanggit ko, parang ayoko na. Mm-hmm. And hindi naman dahil sa ayoko na mag-file ng impeachment, pero kasi ang nakikita ko, yung naunang impeachment, na-refer na nila doon sa Speaker's Office. Mm-hmm. Ngayon, Di ba, mga kababayan? Ako conforme din ako dito sa sinasabi ni Congressman Mike Defensor. Mas dito ako Kasi ako naniniwala talaga ako na yung unang impeachment, wala, may something talaga doon. At naniniwala ako dito, mas okay ito sana kung itong kay Mike Defensor ang ituloy, mga kababayan. Ha? Okay, tuloy lang tayo. kung titingnan mo yung ruling ng ating saligang batas, maging ang rules of the House, ang mangyayari dyan sa kanila, pag mula dun sa Speaker's Office,
Mamaya siguro, i-refer na nila to sa plenaryo. Oo. So kami, nakapag-file pa lang. Pagkatapos, bukas, magkakaroon ng Rules Committee hearing. Yan naman ang every Tuesday hearing nila. I-schedule na nila to for Wednesday. Oo. Ang initiation, as defined by the Constitution at ng rules ng House, maging sa maraming desisyon ng Korte Suprema, pag ito'y na-refer na sa Committee on Justice, yun na, tapos Yun na. na yun. Yun ang problema ko ka Jerry Catunying ngayon pag didebate namin dahil yung ibang mga kasama natin naniniwala kailangan pang mag-file. Ako naman ang feeling ko, bakit pa tayo sasama doon sa kanilang moro-moro na ginagawa? Mm-mm. Yun na nga mag-file tayo nung huli na wala naman talagang problema. Nandun kami, nauna yung Makabayan Block, katulad na banggit mo, parang binaliwala at yung opisina, kahit nga sa government office, pag nagpunta ka ngayon, magpa-receive ka ng kahit ang sulat, pwede. Dito, Oo. ayaw nila. Ayaw payagan, ayaw tanggapin. Mga kababayan, tama ang sinasabi natin, ayon kay Congressman Mike Defensor, ayaw na niya na sana kung siya lang. Kasi nga, ang gagawin talaga nila ngayon, uumpisahan na nila ngayon, no? So nauna na sila. So samantalang itong kaila Congressman Mike, mag-uumpisa pa lang, hindi pa tatalakayin. Tatalakayin na kasi yan mga kababayan eh. So pag tinalakay nila yon, muro-muro yun eh. Alam naman po natin, di ba, wala naman mga laman na ebidensya eh. Muro-muro yun, although maganda ang articles. Mga articles of impeachment na nilagay nila doon, maganda. Una nga doon, yung kidnapping kay Tatay Digong eh. Kahon na sila doon mga kababayan eh. Ang problema, walang supplemental, walang mga ebidensya. Nag-relay lang sila doon sa mga sa mga reports, mga balita. Wala talaga sila mga documented na yung mga legal documents. Unlike dito sa mga final ng mga nito nila Congressman Mike Defensor, kumpleto ito ng ebidensya. Mali-mali tanga eh. So ngayon, pag inumpisa na po ito nila, considered as in pangalawa na po or pangatlo ng itong final nila Congressman Mike Defensor. Nauna nang tinanakay yung naunang pinasa nilang impeachment. Kaya mangyayari dito mga kababayan, wala na. Pero ganun pa man, nagpahinuhod pa rin si Congressman Mike Defensor. Tuloy natin. Oo, dahil wala si Segjen, si Segjen. Chellen. At kapag wala yung Segjen, walang tatanggap sa tanggapan. Well, Jerry, sa totoo lang, meron ng president yan eh. Talagang ang nakalagay sa Constitution, Office of the Secretary General, di naman kailangan si Cheloy Garafil ang mismong tumanggap. Nangyari nga, nandun yung OIC Director, si Attorney Salonga, na kaibigan ko rin naman at naawa nga din ako. Pero nung nilalapit namin, sabi niya, sir, di talaga pwede. Sabi ko, Attorney, baka pwedeng iwan namin dun sa harap, ipa-receive lang. Ayaw din nila. Kaya sabi ko, malabo. Talagang pinagplanuhan yung ginagawang hindi pagtanggap. Oo. So sino ba ang mga iba bang mga kasama ninyo diyan, Kong Mike? Dito sa complaint namin, ang pangunahin namin kasama si Attorney Manny Luna, Attorney Jing Paras, nandyan din si Attorney Topacio, Attorney General Virgilio Garcia, si Cathy Binyag, si Attorney Harold Respicio. So, 7 kaming nakapaloob dito sa complaint sa impeachment. As dun sa endorser naman, katulad na banggit namin, kasi nung napansin ko na, may pressure talaga sa mga miyembro eh. So, dun sa kausap namin, sabi ko sa kanila, wag muna kayong bumaba, kami muna bababa. Pagka naman i-receive, kailangan yung isubmit yung endorsement, primahan ninyo sa harap. Nung katulad na nangyari, dahil naman hindi naman talaga tinanggap. So sabi namin, wag na lang para wag na sila ma-pressure. At anong mga pangunahing dahilan bakit ninyo gustong ma-impeach si BBM? Alam mo ka, Jerry Catunying, sa ating batas, sa ating gobyerno, at sa ating mga alitintunin na sa ligang batas, wala kang pwedeng kaso sa presidente na pwede mong i-file sa ombudsman o pwede mong i-file sa korte. Tanging ang impeachment process lamang ang nagbibigay daan para yung reklamo ng taong bayan, yung reklamo ng mga mamamayan laban sa presidente at sa mga constitutionally mandated officials, makapag-file ka ng reklamo. So ayan mga kababayan, confirm na ang ikalawang impeachment complaint ay tinanggap na nga itong grupo ng mga makabayan. Mga kababayan, may nakita na po akong report, hindi ko lang na-share dito sa inyo. Pero sa ibang mga balita ngayon, confirm na po mga kababayan na tinanggap na nga itong pangyayari na ito, na itong impeachment complaint ay tinanggap na. At itong kaila
kung Mike Defensor ay magiging pangatlo na po ito pag tinanggap din po ngayon. Sa bagay, sa tingin ko, tatanggapin din po ito ngayon mga kababayan. Kasi nga, ang mangyayari, yung bilang nito ay pangatlo na po. Maliwanag na ginawan po nila ng paraan na maiwasan po ang ikalawa at ikatlong impeachment dahil ito po ang mga masasabi po natin na magdidiin kay Marcos Jr. At ang unang impeachment kaya nilang mabilis na prenasis ito at nagsakit-sakitan sa ikalawa at ikatlo itong si Chiloy Garapel para mga kababayan ay maiwasan po talaga ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw na muro-muro hausyaw po ang ginawa nilang unang impeachment dito. Kaya gusto lang nilang iiwas mga kababayan. So confirm na po yan, natanggap na po no ni Chiloy Garapel ang ikalawang impeachment. So magiging ikatlong impeachment po nila ito. At ayon nga kay Congressman Mike Defensor, ito po ang mangyayari ngayon ay una po nilang tatalakayin yung naunang i-final. So sila wala na pong mga kababayan. Pag binasura na po yon, tiyak naman po basurahan po ang punta ng unang impeachment mga kababayan. Sure wala na pong panibagong wala na pong magiging impeachment kay Presidente Marcos. Now, ang maganda para sa akin, wag po kayo mawalan ng pag-asa mga kababayan. Bagamat nagpahinuhod itong si Congressman Mike Defensor na mag-refile ulit sila ngayon, araw na ito, which is magiging pangatlong impeachment na bawal na po yan, pero mayroon po akong isa pang solusyon mga kababayan. Congressman Mike Defensor, kung nakikinig ka o mga kasamahan mo, mayroon dito nakapanood sa akin, huwag nyo pong tigilan, ituloy nyo po ang pag-question sa Supreme Court. Kung sakasakaling mabasura na po yun, na bogus pong impeachment na naunang isinampa nitong abogado ni Kukak, huwag nyo pong tigilan ang Supreme Court. Sampahan nyo po ng kaso yung whore na yan at saka itong abogado na mukhang sinadya po nila. No? Sinadya po nilang mag-file ng impeachment na walang laman. Takbo po kayo sa Supreme Court. Dahil ang Supreme Court ngayon, bagamat mabagal, nagdidesisyon po mga kababayan. Well, hoping po tayo, gawin po natin ang pinaka-last, dulo-dulo ng pinaka-legal resort mga kababayan. Hanggang doon lang naman po ang kaya natin. Lumaban po tayo ng hanggang dulo, basta sa patas at maayos na paraan mga kababayan. Agree ba kayo dyan? Kung agree kayo, comment kayo sa baba. Bueno, lipat na po tayo sa sa iba naman mga issue ngayon. Itong si mga kababayan, itong si pangalan nito, si Remulla ay napahiya po dito ng foreigner na vlogger. Panoorin niyo po itong mga kababayan, itong foreigner na vlogger. What's up, guys? Welcome to my MTV Cribs. I know you've been wondering where I've been. As most of you guys know, I got arrested on April 2nd, 2025. I'm currently at Immigration Center or Warden Facility. I've been here for 69 days. I know it sounds funny, but today actually marks 69 days. Check this out. These are our conditions. This is an isolation. I can't speak out loud because we have the guard right there. These are my mates here, and I can't talk too long, but here you go. This is our breakfast. Yes. Why is it green? Don't ask me. 1 rice and 1 fish. I don't even want to know what that is. And our dinner. Wow. So much food. Let me show you why. If you guys are wondering why these bottles are here, that's rats protection. This place is infested with rats, cockroaches, hundreds of mosquitoes during the night here. It's absolutely disgusting. We've been trying to reach out to human rights people. This is so inhumane, but no one's responding. But this message is not about me. This is a message about all the people that are suffering in here. And I will tell you in 1 second. Come check out the back. This is how we shower. You guys are probably wondering if I dropped the soap. Not yet. Oops, I think I did. Alright. Jokes aside, come. It's not to mention, it's 95 degrees Fahrenheit, or sometimes it's 100. It is boiling hot in here. But let's get to the serious part. Anyone's watching this video, there's people, civilians, and hundreds of people are suffering
innocent people. If you overstay your visa, there's people here for 3 years, 5 years. Are they going to be here for life? Maybe not. Are they going to be here for years? Yes. Do you think my charge of disturbing the peace matches my consequences? I don't think so. But I've been getting every negative situation, it has to be positive. There's books, rack time. You guys are wondering if we get to go out of this cage? Maybe 15 minutes once a week. But yeah, we go outside next to that beautiful blue trash can that's filled with flies and rats. Correct. But once a week, 15 minutes. This message is, before I say it, we've been praying here every single day, and I just wanted to read out prayer for next. Guys, this is the prayer for next week for my bunk beds and me. Dear Ayan mga kababayan, so marunong din pala ito manalangin itong tao na ito, no, na ang istorya nito ay talaga naman ng bastos ng namirwisyo po ito dito sa ating bansa noon. At ito nga ay nahuli at naikulong nga. Ito pong vlogger na ito, si Vitaly Sudorovetsky, ay nagpunta po dito sa Pilipinas at nagpasikat nga po at marami nga pong ginawang kababalaghan. Dahil dyan, siya po ay nakulong. Ngunit mga kababayan, bakit po natin nasabing napahiya po dito si Rimulya, no? Ito po ang matindi po dito mga kababayan. Panurin natin itong report. Aminado ang inarestong Russian vlogger na for the content lang ang kanyang video na nagbabantang magpapakalat ng HIV sa Pilipinas. Ang isa pang Russian content creator na nauna ng pinadeport dahil sa pambabastos naman ng mga Pinoy, nagawa pang mag-video sa loob ng piitan. 3 tauhan ng Bureau of Immigration ang sinibak dahil dyan. May report si Ian Cruz. Mga kababayan, 3 tauhan ng immigration ang sinibak dahil nga po sa nakapag-video po ito. Sipin nyo mga kababayan, anong klaseng mayroon po tayong piitan na nakikita po dito ang mensahe po nitong video na ito ni Sudorovetsky, no, ay ang atin pong mga tauhan, ang atin pong nanunungkulan sa gobyerno ay mga mabilis lang pong mabribe or bayaran. Pag may pera ka, kayang-kaya pong baluktutin, nakakahiya mga kababayan. At bakit natin sinasabing napapahiya si John Beck? Kasi si John Beck, bida-bida mga kababayan. Napakarami po niyang mga sinasabi, aayusin daw natin, kaya daw niya ayusin ang Pilipinas. Gonggong, kaya mong ayusin, yung rally nga dyan, hindi mo maayos-ayos Tapos ito pa ngayon, no? Paano mo aayusin yan? Mismo dyan sa immigration, ang daming mga korap. Biruin mo. Well, totoo naman din sinasabi nito mga kababayan, di ba? Ganyan naman po talaga ang sitwasyon dyan Although, para sa iba, para sa atin, dapat lang din, no? Kasi gumawa ito ng kalokohan Dapat lang dito mag-suffer. Pero ang tanong mga kababayan, tama ba ang ginagawa ng ating mga tauhan din? Ito ng Russian vlogger na si Vitaly Sudorovetsky sa loob ng... Baka sabihin ninyo, pinagtatanggol ko po itong mga foreigner vlogger na ito na nang basto sa ating bansa. Wala po, hindi po yan ang punto ko dito. Ang punto ko po dito, nakikita po, although marami po itong ginawang pagkakabali, dapat lang sa kanila yan, no? Dapat lang sa kanila na makulong, dapat lang sa kanila maparusahan. Pero mga kababayan, ang realidad po sa ating bansa, ang kulungan po, alam naman po natin, no, sa panahon ni Tatay Digong, natuklasan po ito, sa pamumuno rin ni General Bantag dyan, ay ang dami pong mga kubol. Dyan po nagluluto ng mga illegal na droga. Kaya napakarami po ang mga dapat sagutin at panagutan nito pong ating mga tauhan ng gobyerno. Hindi po ako sang-ayon dito sa mga ginagawa nitong pambabastos nitong mga foreigner vlogger na ito. Pero ang reality talagang nakakahiya din ang ating mga sitwasyon sa ating mga kulungan sa ating bansa. Detention facility ng Bureau of Immigration. every day, same Look at that. Tuna and rice. Sa kanyang social media, ipinasilip ni Vitaly ang buhay niya sa loob ng piitan matapos arestuhin noong April 2025 dahil sa panggugulo at pambabastos sa mga Pinoy para sa kanyang vlog. Ipinost niya ang mga video matapos ipa-deport
nitong weekend at makauwi ng Russia. Just landed in Russia. It's minus 34 Celsius. I'm free, baby! Blacklisted na sa Pilipinas si Vitaly. Pero ang tanong ngayon, paanong nakapag-record pa ang vlogger habang nasa piitan? Sabi ng Malacanang, sinibak na sa pwesto ang ilang tauhan ng Bureau of Immigration dahil dito. 3 po natanggal ng immigration official because of that at marami pong na-confiscate ng mga cellphones. Pero kung meron pa pong iba na maaaring masabi natin na Tapos na, bago pa ninyo matuklasan, damage na. May damage na sa ating bansa. nagkaroon ng kakulangan, paiimbestigahan pa po ito at kailangan matanggal ang dapat na matanggal sa posisyon kung mayroon pang aabuso. Kuha raw ang video nung unang bahagi ng detention ni Vitaly. Sa condominium unit naman na ito sa Quezon City, natunto ng mga taga-immigration ang Russian vlogger na kinilalang si Nikita Shekov. Inaresto siya matapos magbanta sa isang video na magkakalat ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa buong Pilipinas. Let's spread HIV. Sinampahan na ng deportation case ng BI ang vlogger na isinailalim sa HIV test. Negative po siya sa HIV, negative po sa lahat ng STD. In other words, nagpapasikat lang, ginagamit ng mga Pilipino. Kung magkaroon po siya ng local case, aantayin po natin na matapos at magkaroon ng resolusyon. Nagpapasikat lang. Parang ikaw din yan. Nagpapasikat ka din. Kaya lang mga kababayan, kahit anong pasikat niya, hindi po siya sisikat. Hindi, serimulya po, wala na po itong mga ito. No? At ito po ang tinitingnan nila na maaaring manok ni BBM. No? Ito pa mga kababayan, although, no, iuna ko lang ito kasi yung bandang dulo na video narinig, konektado dito sa pagkapahiya nito, itong serimulya na ito, ay medyo critical yun mga kababayan. Unahin ko muna ito, no? If ever kasi puputulin natin yung bandang dulo na yun, pagka nagkaroon po ng hindi tamang critical po na ano mga kababayan. Okay? Ito muna mga kababayan ngayon ang ating panuorin. Tingnan nyo po ito. Isa pa sa nakakahiyang ating bansa. Yan. Bakit ganon? We book a trip to Siargao at it is more expensive than a trip to Hong Kong, Bangkok, or Vietnam. Mas mahirap suportahan ang lokal na turismo dahil ang mahal. Bianca Gonzales, lamenting the cost of domestic flight tickets prices January 23, 2026 Inquirer.net. Ayan mga kababayan, di ba nakakahiya? Biruin mo, ako napansin ko rin talaga yan. Punta ka sa iba't ibang mga probinsya sa ating bansa, napakamamahal, anak ng teteng. Hindi, totoo, promise. Kaysa sa magpunta ka ng Bangkok, Thailand, Hong Kong, Vietnam, mura pa ang pamasahe ng ticket ng eroplano. Biruin mo, nakapunta ka ng ibang bansa. Mas mura ang pamasahe mo kaysa dito sa ating bansa, ang mahal. Anak ng teteng naman talaga, Di ba isang napaka-insulto ito sa ating gobyerno? Sa bagay, ating presidente ngayon, wala na pong pakialam tong Marcos Jr. na ito Hindi pa nga nakikita natin, Lunes na ngayon, sir, gising-gising na rin. Tulog-tulog, hindi ko alam kung ano sasabihin namin, matulog ka na or gumising ka na, or wag ka na. Wag ka na. Joke. Shh! Si Cara David lang may karapatan ng ganun ng wish, Hindi po tayo, wala po tayong ganun. Hindi po natin po pwedeng ganun yan, bilang Kristiyano kasi, hindi po ako pwede magsalita ng ganun, mga kababayan. Now, ito po ang matindi, no? Bakit wala pa siya ngayon? Nasaan ba talaga si BBM? Naramdaman nyo na ba mga kababayan nasaan si BBM? Ito, BBM, trabahuin mo ito. Bakit ganito? Bakit ganito ang ating bansa? Dito lang mismo sa mga probinsya natin na mas napakamahal mga kababayan ng mga pamasahe. Di ba? Ano ba itong isa na to? Ito pala, Money Talks daw ang BGMP natin, Ang sagot ng kontrobersyal na Russian vlogger na si Vitaly Zdorvetsky kung paano siya. Ayan mga kababayan, karugtong pa pala ito. Ano ko muna ito si Bianca, no? Kita nyo mga kababayan, di ba? Sige nga, magpunta kayo ng iba't ibang mga probinsya sa ating bansa. Mag-inquire lang kayo muna. Mag-inquire kayo ng ticket.
Saka kayo mag-comment dito sa akin pag nakapag-inquire na kayo. At kung hindi man kayo nakapag-inquire, alam nyo po, madalas kayo mag-travel. Sana all, no? Madalas mag-travel sa ibang bansa. Okay lang yon, no? Lalo na sa iba, naman mga congressman, may mga mali-malita ba naman ng basurang perang laman, eh. Kaya walang problema. Wala yan. Back and forth kagad yan, no? Europe pa nga, eh, mga kababayan. Okay? So yan, isa sa mga nakakahiya. At ito pala, no? Money talks pala talaga. Naka-vlog sa loob ng kulungan sa Pilipinas. Lumabas sa isang interview ang vlogger matapos niyang ma-deport. Suot pa niya ang kulay orange na t-shirt na may tatak ng BJMP. Grabe mga kababayan, no? Isa talaga ito sa ipik na pamamahiya dito kay John Vic Remulla, mga kababayan. Bakit kamo si John Vic Remulla napapahiya dito? At sinasabi natin, kasi po ang BJMP under po yan ng DILG. Gets nyo? Naalala nyo noon mga kababayan nung issue kay General Bantag, di ba yung dating DILG noon si Abalos? O di ba lagi siyang nasa picture din? O ito, yung BJMP nakasuot ng BJMP ito kahit hindi na ito nakakulong, nasa ibang bansa na. Oy, pa-deport nyo! Dalhin nyo rin dito, pabalik! John Beck! Diyan naman kayo magaling, di ba? Mag-kidnap. Tatay Digong nga, napadala nyo sa dahig. Di ba? O, kunin nyo rin yan sa Russia. Tingnan natin kung hindi ka salubungin ni Putin. Mayayari yung Putin mo doon. Madadali ka ng it's too big. Dito, ikinuwento niya na plano niyang ibunyag ang anyay talamak na korupsyon na nakita niya raw sa loob ng selda. Pero hindi pa niya yan ididetalye. Kung matatandaan, sinabi na rin niya na maglalabas siya ng documentary tungkol dito. I had a phone the whole time. I had a phone the whole time in jail. I feel you can do anything. Money talks in Philippines, but Una nang sinibak ang 3 immigration officials dahil sa issue. Subukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang Bureau of Immigration. Samantala, nauna nang nilinaw ng BJMP na hindi lahat ng mga kuha ng Russian vlogger ay mula sa kanilang pasilidad. Pinedeport ang Russian vlogger matapos ang 9 na buwang pagkakakulong dahil sa pangaharas sa mga Pinoy para lang sa content. Mga kapatid, Ayan na mga kababayan, nakakahiya. may ano ka ba naman Russian vlogger? Napaka-sutil mo rin naman talaga, no? Sutil din to mga kababayan, biruin mo yan. Alam naman niya si Remulla, itatakbo ito pagka-presidente eh. Paano na yan ngayon? Nakakahiya. Hindi kayang mag-handle. At speaking hindi kaya mag-handle mga kababayan, ito na ang malupit na video natin ngayon na susunod, no? Disclaimer po, no? Medyo masilan ang video ito. Sana si YouTube wag naman ito i-demonetize. Kasi pag i-demonetize niya po ito, pag dinilaw niya po ito, ay puputulin ko po itong portion na ito mga kababayan. Kasi alam na po natin, no? Pero ito po, ang kwento po nito, ambush po ito sa isang mayor dyan sa Maguindanao. No? Kung sakasakali putulin po ito ni YouTube, putulin po natin ito dahil sa copyright or dahil nga po sa harsh content, ay panoorin nyo na lang po sa ibang mga channel, no? Dito sa Bilyonaryo, sa iba't ibang mga channel. Okay, panoorin po natin mga kababayan. Pero pag ito po ay nag-copyright, ito po ay nagdilaw or nag-restrict kay YouTube, puputulin ko po itong video na ito. Basta alam nyo na ha, ang kwento po dito ay ang ambush na ginamitan po ng ano itong tawag dito, RPG, na hindi ito usual na ginagamit. Ginagamit lang po ito sa mga gera. At ang tanong dito, paano nagkaroon ng ganitong sandata armas ang isang taong kriminal para pumatay ng isang mayor ng gobyerno. Okay, panoorin natin. Nakaligtas sa pananambang ang mayor ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur na si Ahmad Mitra Ampatuan kaninang umaga. Napatay naman ang 3 lalaking hinihinalang suspect sa nangyaring ambush. May Agenda Weekend report si RJ Rosalado. Sa kuha ng CCTV footage na ito na ina-upload ni Sharif Agwak Vice Mayor Oping Ampatuan, makikita ang isang minivan sa tabi ng daan. Matapos ang ilang minuto ay agad na bumaba ang 3 lalaking may bitbit na mga baril at rocket-propelled grenade to RPG. Pinaputukan nila ang isang paparating na itim na SUV na nasa pool ng RPG. Dali-dali namang tumakas sa mga armadong lalaki sakay ng minivan. Ayon sa report, target ng mga suspect si Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan na sakay ng nasabing SUV. Himalang nakaligtas sa pananambang ang alkalde pero nasugatan naman ang kanyang 2 security escort.
Yung vehicle po ni Mayor Dato Ampatuan, as well as the Toyota Hilux na nasa likod niya, na doon nakasakay yung dalawang security niya, ay pauwi sa kanilang residence sa Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak in Maguindanao del Sur. And upon reaching the corner of Maguindanao Street, doon po sila pinaputukan ng white minivan ng alleged RPG and high-powered firearms, targeting the mayor's vehicle po, yung kanyang Toyota Land Cruiser. Sa kuha naman ni Omar Sangki, maririnig ang sunod-sunod na putok ng mga baril ilang minuto nang mangyari ang pananambang kay Mayor Ampatuan. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ng mga suspect at security escort ng alkalde. Sa karatig bayan ng Dato Unsay sa Barangay Meta, natagpuan ang kaparehong minivan na ginamit ng mga suspect. 3 katawan ng mga lalaki na may mga tama ng bala ang natagpuan sa loob ng minivan. Inaalam pa ng mga pulis kung ito din ba ang mga suspect sa pananambang kay Mayor Ampatuan. There was a short firefight that happened in between sa securities ni Mayor and yung mga suspects na nakasakay sa white minivan. Ano yan? Pero noong tumakbo na. Ayan mga kababayan, so ito daw po ay ito na nga po ang mga sinasabi na suspect, no, dito. Napatay din po sa kabilang ibang inkwentro naman po, mga kapulisan na po ang nakadali sa kanila. So good job sa ating mga kapulisan dahil nasakuti po nila itong tumira dito kay Mayor. At si Mayor naman ay good news din, hindi daw po yata nasaktan. Sa kabila ng grabe, no? Sa baba yata ito, yun, no? Tama, sa bandang baba, mga kababayan, ayun, no? Sa bandang baba ang tama yata. At bulletproof yata ito at RPG, ayan, no? Rocket, propelled grenade. Yan pala ang ibig sabihin ng RPG, mga kababayan. Rocket pala to. So itong rocket na ito ay tumama dito sa sasakyan, ngunit hindi po yata na ano to, no? Hindi talaga na sira ng matindi, no? Hindi tumagos. Tindi, no? Itong ano na to, gamit. Ang tanong, DILJ, saan nyo ba ginagamit ang inyong confidential at intelligence fund? For sure may mga intelligence fund itong mga kapulisan, itong DILJ, di ba? Mga kasundaluhan. Paano ngayon nakalusot itong mga ito? Ang tanong, nasaan ang pera para po dito sa confidential fund or intelligence fund? Yung confidential ba ninyo, mga confidential agent ninyo, sinasabi po niyo rito sa mga kalaban? Hindi, nagtatanong lang ako ha, kasi katulad niyan kay Vice President Inday Sara Duterte, question ninyo ang mga confidential, no? Na ang nangyari doon, ang isa sa napatunayan doon sa confidential Vice President Sara, itong si Saldico, na mayroon siyang mga kontratang laptop. Biruin mo yun, construction works ang kanya, pero mayroon siyang mga laptop. Ano yun? Wala sa logic, di ba? Now, yun yung natuklasan ng mga confidential ni BP Inday Sara. Na siya naman gusto nyong malaman. Dito kaya, alam kaya nitong mga ito kung saan ninyo dinadala ang confidential ninyo, kaya nakapag... Di ba? Hindi, ano lang naman yan, wala naman siguro yan, di naman katotohanan yan. Pero nakapagtataka lang, paano nakakuha ito? Ordinaryong kriminal, nakakuha ng ganyang klaseng armas na dapat supposed to be sa mga gera lang yan at mga authorized lang yan talaga nakukuha. At grabe, hindi na po basta Armalite, hindi na po basta 45 ang ginagamit. Yan talaga RPG. Mga kababayan, ganyan po kalaki ang kahihiyan na sinasapit nitong si John Vic Remulla na may pangarap na magpresidente. Ibubuto nyo ba siya? Comment nyo nga dyan mga kababayan kung gusto nyo ba itong si Remulla sa kabila ng ganitong napakaraming controversial issues. Alright mga kababayan, yan po ang ating nagawang reaction video. Lipat na po tayo dito po sa atin namang pag-uusapan ng mga shoutout naman. Okay? Lipatan po tayo dito mga kababayan sa shoutout para po sa mga nakarating po dito sa dulo ng ating video o mga magpa-shoutout. Tingnan na natin, magbabasa na po tayo ng comment ninyo. Okay? Tanggalin ko na po itong nakaharang. Ayan mga kababayan. Ano sabi dito? Senator Marcolita or Bongo. Ayan. Yan daw po mga kababayan ang po pwedeng itandem kay Vice President Sara Duterte. Ano yung tubig? Yung tubig ba? Tubig?
kailangan mong inumin, panoorin nyo na lang doon sa ibang mga vlogger, yung ibig sabihin ng tubig. Kasi daw yung tubig, ibig sabihin tubig, sobrang laki. Pero ako, gusto kong minom ng tubig kasi mahirap na. Baka magkasakit tayo ng katulad ng BBM, mahirap na, di ba? Wish ni Cara David, mukhang susunod na si BBM, sabi. Wala nang lalaban kay BP Sara, kaya kayong mga kawatan. Yan. Ang gusto ko ang Bay Sara ay Duterte, Mayor Baste. Mayor Baste daw, mga kababayan. Little President na ba ang nagpapatakbo sa administrasyon? Yan naman ang tanong ni Fernando. Ayan. Si Senator Marcolita, Inday Sara Duterte. Tandem. Ayan, Marcolita daw. Puro puro sa election na ito, yung kagabi kanina ito natin Sige, sige Mr. BMR, share mo ang possibility na matanggal si BBM. Yun nga, ang share ko po dito ay pwede po matanggal si BBM, hindi lang po sa impeachment, kundi sa galaw na po ng Diyos. Na yun, yung naturalesa na siyempre sa sobra mo pong abuso sa katawan, bibigay po yung katawan mo. At magigising na lang tayo na isang araw si BBM ay, di ba? Sabi nga dun sa ibang mga bansa, overdose. Hindi ko po ito pinapanalangin mga kababayan, pero by naturalesa, ang katawan po natin pag nasobrahan po sa gamot, no, ay magkakaroon po tayo ng overdose. Sabi nga nila, si Senator Aimee, umaga, tanghali, hapunan, di ba? Saan ba po tutungo yan? Yun po yun mga kababayan. So parang wala pa akong nakikita dito mga nagpapa-shoutout, no? Ayan. Okay. So para sa akin, hindi tao ito Australiano, sabi ni Bianzon. Marcolita syempre. Puro kay Marcolita ito mga kababayan na nag-comment, okay? Sige po, ito pa pala. May astrologer na nagsabing babad ang leader ng bansa. Kaming mga Dilawan supporter dito sa Central Luzon kay BP Sara kami susuporta. Hala. Mga Dilawan daw sila sa Central Luzon, no? Central Luzon. Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, at Pampanga. Yan po yung alam ko yata, Bataan. Yan pa yata Central Luzon So mga Dilawan sila ha, suporta daw sila kay Vice President Sara Duterte. Ayon ito kay Fulgencio Rosete. Yan mga kababayan. So okay na po. Yan po muna ang ating pansamantalang reaction video. Kung ano pong inyong masasabi, kung nakarating po kayo rito at gusto nyo pong magpa-shoutout, comment nyo po sa baba. BMR, paki-shoutout ako. Taga rito ako sa lugar na ito. Maraming salamat, Pilipinas. As always. Bye-bye!